Good afternoon po sa inyong lahat na mga nanonood. Ang tatalakayin po natin sa araw na ito ay kung paano pumili ng magandang barako. Ang barako ay isa sa pinakamahalaga sa pagbibreed ng kambing. Ito ang mag-aangat ng lahi ng ating kambing sa ating farm. Kaya dapat kumuha tayo ng maganda at agresibong barako. May mga barako po na polled goat o yung isinilang na walang sungay. At meron naman mga kambing na may karaniwang sungay. Wala naman pong problema kung walang sungay ang ating barakong pipiliin, basta ito ay may mga gandang katangian. Ayon po sa pag-aaral, mas mataas ang fertility rate ng may mga sungay na kambing kaysa sa polled goat o yung mga walang sungay na kambing. Ito po yung mga katangian ng isang magandang barako. Una po sa lahat, yung healthy at walang deformation sa katawan. Sila po ay matitikas at astig, very masculine at makikisig. Nagaya nitong barako na ito, laging nagyayabang. Yun ang karaniwang makikita mo sa isang magandang barako. Nagyayabang palagi. Nakikita, laging nanunuwag dito sa kulungan niya, pinapakitang siya ang hari. Ikalawa po ay laging active. Ang barako po ay laging agresibo. Pag may nakikita po siyang mga dumalagang maali-aligid sa kanya, ay kanyang pinapasikatan at nais na sampahan o barakuhan. Ang ikatlo po ay normal yung testicles niya, pantay yung itlog, hugis W ang kanyang itlog. At ang mahalaga sa lahat ay yung malalaki ang itlog nito para maraming similya. Ang ibig sabihin, mas malaki ang itlog, mas maraming sperm cell na may ibibigay ito o similya. Ang sumunod po ay high pedigree. Kagaya po ng barako ko, yan po ay upgraded, may mataas na dugo. Medyo hybrid na siya. Pero may maganda pa po dyan yung mga F1 hanggang F4 o kaya ay pure breed or full blood na barako. Kaya lang, medyo mahal nga lang po yun. At sa panghuli po, dapat maganda ang balahibo, makintab. Ang ibig sabihin po niyan ay maganda po yung kanyang deworming program at alaga po sa vitamins at tamang pakain ng ganyang barako. Makikinis ang balahibo at makikintab. Nagbibigay po ako ng konting tips sa pagpili ng barako. Una po, nakadepende po ito sa ating budget. Kung wala pa tayong kakayanan bumili ng mamahalin na barako, pwede naman po tayong bumili ng mga upgraded katulad ng pinagsimulan ko. Budget meal lang po ito. Hindi kamahalan, pero maganda ang lahi. At kung may budget naman po, pwede tayong bumili ng mga
upgraded o F1 hanggang F4 o di kaya pure breed o full blood. Ito nga pong mga breed na to ay may kamahalan, depende sa taas ng kalidad ng kanilang lahi. Kung mataas po kasi ang lahi ng Barako, mas mabilis ang paglaki ng alaga. Malalaki ang mga bulas ng kambing. Halimbawa po nito ay sa isang taong edad ng native na kambing, titimbang po ito ng 10 to 20 kilos. Pero kung upgraded, titimbang ito ng mga 30 kilos to 40 kilos ang isang taon. At lalong mas malaki po kung mga full blood. Sa edad po na isang taon, maaari itong tumimbang ng 30 kilos to 60 kilos. Kaya po kung mataas ang lahi, mas mabilis ang paglaki ng kambing. Paalala lang po, ito po ay base sa aking research at experience lamang po. Ito pong Barakong ito ay yung pangalawa kong Barako. Ito po ay naka-reserve para sa mga anak nung una kong Barako. Ito naman po ang lalahi para wala po tayong inbreeding. Yan. 13 months na po itong edad ng Barako na to. Hindi pa po siya nagagamit, kaya kondisyon na rin po yan. Kasi laki na po yan ng una kong Barako. Mas mataas po ang lahi na itong Barako na to. Yan po siya. Tinatalian ko po at mahirap piitin, masyadong malaki at matalas yung kanyang sungay, kaya ingat-ingat lang rin po. Ito naman po yung anak nung una kong Barako, paanak yan po. Wala po yan sungay, kaya walang sungay kasi ang inahin niya, kaya nama na lang puro sa ina, walang sungay. Ayan, mabait po yung Barako na yan. Napakakisig. 2 buwan pa lang po nag-uumpisa na siyang mag-aral sumampa. Ganyang kakisig tong Barako na to. 2 months old pa lang. Ano na yan, nagpa-practice na sumampa. Pagka liit-liit pa niya nagpa-practice na sumampa yan. Hindi ko nga alam po gagamitin niya kasi mag-inbreeding po tayo. Yan po ay aking ibebenta pag nasa tamang laki na, para sa tamang presyo. Dito po kasi sa farm, hindi tayo nagpa-practice ng inbreeding. Hindi po maganda yon. Kaya sa mga susunod na sapo, baka yan inbreeding ang papaliwanag ko sa inyo. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa panonood. Bye bye.